congressmen at congresswoman, para sa inyo to, at saka kay Speaker, meron pa kayong lakas ng loob na baguhin o amendahan ang konstitusyon, no? Ako, tingin ko, wala kayong right Ipagpilitan pa na magkaroon ng charter change. In fact, you have not addressed yung issue sa pera. How can you even think of or attempt na palitan yung o mag-amend sa Constitution, hindi kayo trustworthy. Suspetsa kayo lahat ng korupsyon because of that resolution number 10. Kaya mag-ingat kayo. Advice na naman, pre-advice, dami ko ng pre-advice sa inyo Advice na naman, hindi pwede yung bira kayo ng bira. You have to be realistic, no? Kailangan in touch kayo sa publiko. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng haragan na tambalos-los approach o kaya tambalolong approach, no? Kino-question nga yung inyong kredibilidad. How will the people now react na baguhin yung konstitusyon? You are all suspects. Pinagsususpetsahan kayo na hindi kayo paniwala. Yung sinasabi nyo, nagsisinungaling kayo. Kasi nga yung pera, hindi kayo mapagkatiwalaan. Tama, di ba? Hindi kayo mapagkatiwalaan. When all the other agencies, ang requirement, magbigay ng resibo. And then you exempt yourselves because of that Resolution 10, and now it is being questioned. Ang daming tanong, hindi pa sinasagot. Yung nagtanong, pinakulong nyo Pinakulong nyo, Eric, tsaka si Badoy, pinakulong nyo. Bakit hindi nyo sagutin? Sinagot ninyo yung, ang ginastos ng Congress, 39 lang, 35 something, tsaka isang 4 something, yung sa Speaker, tsaka sa Congress, total 39 point something. Ang budget nyo, 2 billion point 66. Bakit kayo nag-budget ng ganong kalaki when in fact, lahat ng agencies tinitignan ninyo, pakinig lahat ng agencies tinitignan ninyo at iniisa-isa nyo line by line budgeting para i-justify yung mga project. Sa makatuwid, para kayo magkaroon ng ganong budget na 2.66 billion for this year alone, tapos ang gagastusin nyo lang 39 billion, panay mga suspetsa kayo sa criminal na attempted na pagnanakaw sa gobyerno. Parang ganun ang dating. Kaya you have to address that muna. Huwag niyong dededmahin. Ano mangyayari doon sa balancing 2 billion? 2.27 billion. 2.027 billion. O 26. Basta ganon. Paano, paghahati-hatian nyo ba yung pera? Tinanong ni Ka Eric na, totoo ba yung 1.8 billion? Tapos sasagutin ninyo, kulong kayo, contempt kayo, mga bastos kayo, mga sinungaling kayo. Mali kayo. Gusto nyo talagang masara, umabuso pa kayo. Pipili nyo yung konstitusyon, palitan. Nako! Ano yung motibo nyo? Economic provisions? Hindi nga pwedeng palitan kasi nga questionable kayo. Sagutin nyo na muna yung resolution number 10. Ipakita nyo sa taong bayan na you mean well, na you are worth the trust of the Filipino people. You are still worth the trust of the Filipino people. Buksan niyo yung libro para makita ng taong bayan. Di ba? Ibinalik nyo ba o ibabalik nyo ba yung 2 billion na sobra? O paghati-hatian nyo, ipakita nyo yung resibo. Sino nakareceive ng pera? O pinamigay nyo ba doon sa mga staff ninyo para tumahimik sila? Pakita nyo yung resibo. I don't even want to call you honorable. Magharap-harap tayo. I will not call you honorable, your honor. I will not. Because you are not honorable. As it appears now. At
believe na believe kayo sa sarili ninyo, at hindi kayo nagpa-function the way the people of the Philippines expect you to function, wala. Downfall ninyo. At magkakaroon talaga ng revolutionary government. Pikang-pikang tao. Gusto nyo ng charter change. Magkakaroon ng, ipilit niya, magkakaroon ng yung pangatlo, regime change. Regcha. Recha, magkakaroon ng recha. Diretsa kayo sa, hindi kayo makakatapos, sa totoo lang. Ganun ang tingin ko eh. Ay, malay mo. Pakialam nyo, yun ang tingin ko eh. Nag-a-advise nga ako sa inyo eh. Pasalamatan mo pa nga ako eh, Congress. Pasalamatan nyo ako kasi nag-a-advise ako ng what may happen and will happen if you continue to insist na isnabing yung mga tao o kaya pipilitin yung si President Duterte, ex-President Duterte ang tumayo, o kaya pipilitin yung parang no choice yung tao, tatakbo siya sa 2025, good luck sa inyo lahat. You are the ones creating your enemies. You are the ones creating your downfall. Ay, pucha. Bastos ninyo eh. Mali yung ginagawa ninyo talaga. Hindi pa kayo na... Ang masama yan, na-discover kayo, tapos nun, dinededman nyo. I'm telling you nagagalit na talaga ang taong bayan. Hindi na pwede yung ganyan kayo. That's why, bago nyo isipin yung charter change na yan, ayusin nyo na muna yung gusot ninyo sa pera. No? Ayusin nyo na muna. Win back the people's trust. If pwede pa. Para yung nosedive ninyong ganyan, mabagsak na kayo aeroplano, mano-nosedive kayo, ma-recover nyo pa. No? Ma-level up nyo pa yung flight ninyo. Kung hindi, tuloy-tuloy kayo. Disaster. Disaster mangyari sa inyo. Well, we can settle this in a peaceful manner. All you have to do, Congress, is to shape up, tanggapin yung pagkakamali ninyo, there has been infractions, aminin ninyo, be humble enough, and then move forward. Gain the people's trust. As of now, bangkarote kayo. Sinasabi ko na, bangkarote kayo. Nadadama yung ibang matitino sa Congress. Tsaka sa Senate, bangkarote. So you better do something about it. Huwag niyo isipin yung charter change na yan because hindi yan magpo-prosper. You will have a revolution in your hands. Okay? I am warning you. Yun yung nakikita ko eh. Nag-a-analyze ako eh. Hindi ko na kinakailangan magplano para kalaban nyo. No. You will self-destruct eh. Hindi na kinakailangan mga opposition kung meron mga opposition na magpaplano sila against you to topple you down. No. Wala. All they have to do is watch you. Parang mission impossible. This government will self-destruct in 5 days o in 5 months o ganon o in 5 years. Parang mission impossible. Matapos mo makita yung ginagawa ninyo, wala. They will not have to move anything, any effort. Because you are the ones self-destructing. You are the ones creating your own enemies. You are the ones deteriorating. No? Kayo yung nag-create ng ng virus na ikasasama ninyo. Kaya, good luck sa inyo. But you can still correct it. Honest to goodness, you can still correct it. Yun na lang ang advice ko sa inyo.